Hindi man umabot sa pisngi, sa leeg ang tama. Mapagpalang araw mga kapatid, panibagong araw, panibagong vlogaba. Bali ang client natin ngayon ay nagpasya na magpatattoo sa leeg. Bali meron na siyang mga existing na tattoo dito sa gilid ng kanyang leeg. Magkabilaan na yan. Ang tanging gagawin natin ngayon ay ipagduduktong na natin yung dalawang tattoo niya sa leeg. Ang uunahin natin itong sa may harapan. Pagkatapos i-set namin ni Bossing yung sa likuran naman sa mga susunod na panahon. Ang gusto niya maging concept nung ilalagay namin sa kanyang harapan skull daw. Parang set of skulls pero merong isang malaking skull sa may bandang harapan leeg. Nabanggit ko din sa mga dating naging videos ko na isa ang leeg sa mga talagang pinakamasasakit na area. Pero nagtataka ako dito sa kliyente natin na to. Sobrang tigas niya. Hindi siya talaga gumagalaw. Hindi siya talaga nagrereklamo. At saka talagang chill na chill lang siya. Pag tinatanong ko siya kung kamusta siya, okay lang naman daw. Pag tinatanong ko kung masakit ba, sakto lang daw. So matibay talaga tong taong to. At talagang iba-iba rin talaga ang mga pain tolerance ng mga tao. May mga taong nasasaktan talaga rito ng gusto, and then may mga ganitong tao na chill lang sila, hindi sila masyadong nasasaktan at hindi nila masyadong iniinda. At bago nga lahat, big shoutout sa'yo, Bossing, Addison, Anju, Ray. Maraming salamat at see you soon. Retouch na natin yung braso mo. Mabalik tayo. Medyo may kahirapan gumawa ng mga pyesa rito sa may bandang leeg, lalo na rito sa may gilid. Kaya ang ginawa natin, pinahiga natin ang ating kliyente. At saka inuna ko na talaga tong gilid kasi ito yung medyo ang hirap dukutin. Dahil dun sa angle nung balikat na kailangan mong ipasok yung braso mo, medyo nakakaasiwang gumalaw dito sa area na to dahil may chance na tumatama yung braso ko doon sa balikat ni client. Kaya't dahan-dahan lang ako dito. Baka kasi kapag tumama yung braso ko doon sa balikat niya, mapaling yung pag-shade ko. Isa pa sa dahilan kung bakit napakahirap tatuan ng leeg, sobrang lambot ng balat dito. Parang nagba-bounce back lang yung karayom at hindi masyadong napapasok yung mga shading. So kailangan sa mga ganitong area mabagal yung hagod pero hindi masyadong malakas yung voltahe. Kasi kapag naglakas ka ng voltahe rito, mamamantal agad yung balat. Kapag nangyari yun, magkakaroon ng patchy na pasok yung mga ink. At isa din sa dahilan yung syempre lumulunok yung kliyente natin o kaya humihinga siya, so gumagalaw talaga yung leeg niya. Kapag gano'n, dinidiskartehan ko yung flow ng paghinga niya doon naman sa paghagod ko ng needle para sure na sabay sila at saka hindi sila magkokontrahan. Sa bandang gitna naman ng leeg, ang mahirap dito yung malalim na area at saka yung part na may Adam's apple kasi hindi yun pantay. Mahirap dun magpa-smooth ng shading kaya yun nga, dahan-dahan din. Buti na nga lang yung napili namin design ni client realism siya. So wala siyang lining, wala. Kasi kung ang design na ilalagay mo sa mga ganitong area katulad ng leeg merong line works, mahihirapan talaga. Sapagkat medyo magalaw tong area na to, malaki yung chance na magkaroon tayo ng mga baluktot na line works. So yun, maswerte tayo dahil ito yung napili ng ating kliyente na ipalagay sa leeg niya. So yun lang naman para sa mga newbie natin na magkakaroon ng session dito sa area na to ng leeg. Ang payo ko lang yun nga, medyo dahan-dahan, tapos kapain nyo yung voltahe nyo, yung hand speed nyo, tapos yung tamang stretching ng balat kasi sobrang lambot ng balat dito sa area na to. Gumagalaw din kapag humihinga at lumulunok ang kliyente. Tulad ng dati, slowly but surely, dun tayo sa quality para syempre, next time babalik pa rin sa atin yung ating mga kliyente. Nga pala, ang ginamit kong ink pa rin dito ay ang Venom Tattoo PH at ang ginamit nating stencil at glide ay nagmula naman sa Cloud Tattoo Products. Lalagay ko na lang sa comment section yung link sa mga gustong umorder. At matapos nga ang ilang oras na romansahan sa balat, ito na ang ating resulta.